Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, nakakalungkot po nung mga nakaraang araw po ay hindi naman po natin narinig na ibinalita po sa malaking mainstream media at pati po ang ating Pangulo ay hindi rin po natin nakita dito po sa sinasabi po mga kababayan natin na umuwi ng bangkay. 20 kababayan po natin galing po ng Kuwait ang umuwi po na malamig na bangkay na hindi man lang po natin nakita ang simpatsya ng Pangulo di umano. Pakinggan po natin mga kababayan at panuorin. Komentuhan po natin ito. Okay lang yung mag-impersonate yung lalaki. Samantala mga kabrigada, ilang labi po ng mga OFWs mula sa Kuwait dumating na sa bansa. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada Balita Nationwide. Samantang 20 labi ng mga Pilipinong OFW mula Kuwait kaninang madaling araw, April 15, kasabay ng 321 ng mga Pilipino sakay ng Kuwait Airways Flight KU417. Hindi pa naman nilinaw sa ngayon ng Overseas Workers Welfare Administration o Department of Migrant Workers ang sanhi ng kanilang pagpanaw. Sa pangunguna ng OWA at katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, inasikaso ang pag-uwi sa mga labi upang maihatid ang mga ito sa kanilang mga pamilya ng may dignidad. Nakikiramay ang mga kinatawan ng DMW at OWA sa mga naulilang pamilya habang patuloy na nagbibigay ng suporta sa gitna ng pagdadalamhati. Hiniling naman ng mga kaanak ang pag-unawa ng publiko na igalang ang kanilang pribadong pagluluksa. In the heart of changing lives, ako, Yan po mga tambay, 20 yan. 20 natin mga kababayan na nanggaling po sa bansang Kuwait mga kababayan. April 15 pa po. Ilang araw na po mga kababayan. Ilang araw na po, 4 na araw na po ay wala pa po tayong nababalitaan na ibinabalita po yan halos at nagbibigay po ng simpatsya at pakikiramay ang ating pong gobyerno sa mga naulila po at iniwan po nito pong ating mga bagong bayani. Mga bayani po ito. 20 po ito na galing sa Kuwait na ngayon po ay malalamig na bangkay na mga kababayan. At ayon din po sa ating mga kababayan, sa kanila pong pagsusuri ay lumalabas po ang karamihan daw po dyan ay minolestya o hindi magandang pagtrato ng kanila pong mga pinasukang amo dyan po sa Kuwait mga kababayan. Samantalang ang nakikita po natin ngayon sa ating gobyerno ay puro po politika. Kongreso, House of Representatives, Senado, lalong-lalo po sa Malacanang na hindi po natin narinigan yan. Hindi yata natin narinigan yan sa Malacanang, mga kababayan. Kasi tutok na tutok po kasi sila. Tutok na tutok po sila sa politika at sa pagpapabagsak di umano sa mga Duterte. Lalong-lalo po kay Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo po ang mga congressman dyan po sa House of Representatives. Wala pong inatupag yan kung hindi pamumulitika. Samantalang ang mga OFW ay pinagkukunan nila ng napakalaking pondo para po magamit nila, mahawakan nila ang malalaking pondo galing po sa mga OFW. Pero ano po ang napapala natin sa mga politikong ito? Kung ituring po nila sa salita, hanggang salita, kung ituring ang ating mga kababayang OFW ay mga bayani raw po. Nagsasalba ng ekonomiya ng ating bansa ang mga OFW, ang kanilang malalaking remittance, ang nagsasalba ng ating ekonomiya, ang ating bansa dahil po sa mga OFW. Pero mababalitaan mo lang mga kababayan ay gawin daw pong pribado. Pribado na lang ang kanilang sinasabing pag-uwi at paghatid sa kanilang mga tahanan ay pribado na lang mga kababayan. Hindi po natin naranasan ito sa dating Pangulong Duterte. Kung ituring po ang ating mga OFW ay bayani. Bayani, may dignidad. At syempre po talagang binibigyan po
ng napakarami pong pabor at tulong, lalong-lalo po doon sa bansa, ay tinitiyak po ni dating Pangulong Duterte na talagang bigyan po ng katarungan kung ano man talaga ang nangyari, dahil yan po ay kanya rin pong tinututukan sa investigasyon kung ano po ang ikinamamatay ng ating mga kababayang OFW. Hindi po ba? Nakita po natin yan ng 6 na taon kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, ano po ang nakikita natin sa kanila? Katulad po nito, dapat po ito sinasalubong ng matataas, katulad po ng presidente ng bansa. Dahil ito po yung mga bayani po ito. Hindi po ba? Ano po ang inuuna? Sa bagay, hindi nga natin makita eh. Hindi po ba? Nung makita po natin, tumatalon na. At pinagsasabihan po ang sinasabing napakarami raw pong fake news at siya daw po malakas na malakas. Siya daw handa na magtrabaho. Pero nakalipas po, katulad po nito, 20 na mga OFW ay hindi man lang yata niya tinrabaho, mga kababayan. Ibang klase po, at nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Dinala po tayo sa ganitong paglilingkod na hindi mo maramdaman ang malasakit. Wala nang tinrabaho, wala pang malasakit yata. At nakita natin kung paano po babuyin pa at walang hiyain ang pera ng taong bayan. Pagdating po yata sa pera, doon po yata sila may malasakit. Pero doon sa mga kababayan natin, mga Pilipino katulad ng OFW, wala man lang yata tayong nakitang malasakit sa kanila. Katulad po ng First Lady. Hindi po ba ang First Lady ay binigyan po ng katungkulan yan? Katungkulan pagdating po sa mga OFW. Hindi po ba? Pinadadala pa nga yan eh. Di ba? Dahil yan po ay isang binigyan po ng binigyan po ng pangulo yan ng isang posisyon para po dito sa mga OFW. Yata itong First Lady. Pero pati yata ang First Lady hindi yata naaninagan, mga kababayan. At wag naman tayo, baka naman pumunta naman yata doon. Tingnan natin. Baka naman po ang Pangulo ng Bansa ay isa-isahin pong puntahan at bigyan po ng parangal at papuri naman kahit papaano ang mga labi ng ating mga kababayan na OFW. Baka naman pupuntahan ng Pangulo isa-isa sa kanilang mga tahanan. Ito pong 20 mga kababayan natin na mga bayani nagsumikap dahil po sa kahirapan sa ating bansa, dahil wala nga pong maibigay na trabaho sa ating bansa, kaya po sila nakipagsapalaran sa malayong bansa katulad po ng Kuwait, pero ang dinanas po nila ay kamatayan, mga kababayan, dahil po sa kakulangan at sa walang kasilbi-silbi na gobyerno pagdating po sa pag-create ng maraming trabaho. Puro po walang silbi. Maasahan mo lang sila sa pagnanakaw, di umano. Hindi po sa pag-create ng maraming trabaho sa bansa. Kaya nga tayo napipilitan umalis, makipagsapalaran. Hindi po ba? Dahil ang gobyerno natin nakatutok po sa korupsyon, hindi po sa pagpapaganda na ekonomiya, at dumami ang trabaho sa ating bansa. Ang ginawa po ng gobyerno, tayo po ang ginagawang trabaho. Tayo po mga Pilipino ang ginagawang trabaho. Pinagtatrabaho tayo sa ibang bansa para kumita ng mga dolyares na ibibigay natin buwis sa kanila. At yun naman ang gustong-gusto nila. Hindi kaya, mga kababayan. Nakikiramay po ang aking pong buong sambayanan ay nakikiramay po sa ating mga kababayang bayani sa kanila pong nakakalungkot na pagpanaw, mga kababayan. Mabuhay po ang inyong buong sambayanan at darating naman po ang panahon, mga kababayan, na lahat po ng pagkukulang ng mga tao na nagpahirap sa atin ay may pagsusulit naman po sa kanila. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, mga kababayan. Nakikiramay po ang 10 po ng aking sambayanan, ang aking buong pamilya. Taos-pusong nakikiramay po sa ating mga kababayan
sa kanila pong pamilya na pumanaw. Dasal-dasal lang po tayo at konting tiis lang po mga kababayan at may pag-asa pa naman po ang ating bansa. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating tambay makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po at maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Mila Yi, Annie Jo, ako si Pilam, Jem Aris sa United Arab Emirates, Eric Hersho ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat at tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!